itim na likido. Ang amoy ng rosal ay matamis na humahalo sa hangin ng gabi. Ang paboritong bulaklak ni Luna sa maliit na kubo sa paanan ng bundok Banahaw kung saan ang mga anino ay humahaba at bumubulong ng mga lihim. Doon, naninirahan si Kael, isang simpleng magsasaka na ang puso ay nabihag ng kagandahan ni Luna. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay parang sutla sa pagitan ng kanyang mga daliri at ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng mga balon sa gabi. Ang kanilang pag-ibig ay umusbong sa gitna ng payapang kabukiran. Isang tahimik na sumpa sa gitna ng mga bulong ng matatanda tungkol sa mga nilalang na nagkukubli sa dilim. Ngunit ang bundok Banahaw ay may sariling lihim. Ang mga kwento ng mga aswang ay matagal nang nagpapalamuti sa mga gabi ng baryo. Mga nakakatakot na babala na binubulong sa paligid ng mga nagliliyab na apoy. Si Kael, bagamat hindi lubos na niniwala, ay hindi rin malubosang nagwalang bahala. Ngunit ang kanyang puso para kay Luna ay mas matindi kaysa sa anumang takot. Isang gabi, habang ang buwan ay nakabitin sa kalangitan, tulad ng isang butong pilak, hindi dumating si Luna sa kanilang tagpuan sa ilalim ng malaking puno ng santol. Kinabahan si Kael. Ang matamis na amoy ng rosal ay tila may halong kakaibang bahagyang maasim na amoy na hindi niya mawari. Araw ang lumipas at walang Luna. Ang mga bulong ng mga matatanda na naging mas madalas. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa sa isang nakakatakot na pagkilala. May kinuha sa kanya, sabi ni Tia Ising, ang pinakamatanda sa baryo. Ang kanyang tinig ay puno ng pangamba. Ang sumpa ng Banahaw ay muling nagbalik. Hindi nakinig sa Kael. Ang kanyang pag-ibig para kay Luna ay naging isang nag-aalab na apoy ng determinasyon. Sa tulong ng ilang matatapang na kababaryo, pinasok niya ang madilim at mapanganib na kagubatan ng bundok. Hinahanap ang anumang bakas ng kanyang minamahal. Sa kanilang paglalakbay, ang kakaibang amoy ay naging mas malakas na humahalo sa mabahong amoy na nabubulok na karne. Isang malamig na takot ang gumagapang sa balat ni Kael. Ang mga puno ay tila nababalot ng isang hindi nakikitang kalungkutan at ang mga anino ay tila may sariling buhay. Sa wakas, napadpad sila sa isang liblib na bahagi ng bundok, sa isang maliit na kubo na gawa sa sanga at putik. May amoy dito at halos nakakasuka. Sa loob, sa mahinang liwanag ng isang natitirang lampara, nakita na Kael ang isang nakakakilabot na tanawin. May isang figura na nakatalikod sa kanila, abala sa isang hindi masabing gawain. Ang mahaba nitong buhok ay halos tumatabon sa lupa at ang kakaibang hugis ng likod nito ay nagdulot ng matinding pagdududa kay Kael. Luna, tawag ni Kael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa at takot. Ang figura ay dahan-dahan lumingon. Ang mukha nito ay kalahating natatakpan ng dilim, ngunit sapat na ang nakita ni Kael upang ang kanyang dugo ay bumalon. Ang mga mata nito ay nagliliyab ng isang pulang gutom at ang mahabang pangil ay bahagyang nakalantad sa kanyang bahagyang nakabukas na bibig. Ang kanyang balat ay tila papalit-palit sa pagitan ng pamilyar at ng isang bagay na hindi makatao. Kael, ang boses nito ay isang garalgal
na bulong, isang pira-piraso na pamilyar na tinig ni Luna na nabahira ng isang bagay na mabangis. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang piraso ng laman na hindi maaninag ni Kael. Ang katotohanan ay bumagsak kay Kael tulad ng isang mabigat na bato. Ang kanyang minamahal na si Luna ay isa sa kanila, isang aswang. Ngunit sa kabila ng nakakapangilabot na pagtuklas, ang kanyang pag-ibig ay hindi agad namatay. Nakita niya ang paghihirap ng kanyang pulang mga mata, isang bakas ng dating Luna na nakikipaglaban sa halimaw sa loob. Luna, mahal ko, sabi ni Kael. Lumapit sa kanya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga kasamang kababaryo ay natigilan sa takot. Lumayo ka, sigaw ni Luna. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Mapapahama ka lang. Hindi kita iiwan, sagot ni Kael. Ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan at determinasyon. Mahal kita, Luna, kahit ano ka pa. Sa kanyang mga salita, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang pulang ningning sa mga mata ni Luna ay bahagyang humina. Napalitan ng isang pahiwatig ng kanyang dating malambot na tinig. Ang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha ay lumambot na nagpakita ng isang bahid ng dating kagandahan. Kael, bulong niya muli. Ang kanyang tinig ay mas malinaw ngayon, puno ng pagdurusa. Tulungan mo ako. Alam ni Kael kung ano ang dapat niyang gawin. Ang sumpa ng aswang ay malalim, ngunit ang kanyang pag-ibig para kay Luna ay mas malalim pa. Alam niya na walang ibang paraan. Anong dapat kong gawin, mahal ko? Tanong ni Kael. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tapusin mo ako, sagot ni Luna. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Bago ko pa tuluyang mawala ang aking sarili, bago pa makapanakit ng iba. Ang puso ni Kael ay nadurog. Ang babaeng mahal niya ng labis ay humihiling sa kanya, nakitilin ang kanyang buhay. Ngunit nakita niya ang katotohanan sa kanyang mga mata, ang desperasyon, pakiusap para sa kapayapaan. Dahan-dahan umiling si Kael. Hindi ko kayang gawin iyon, Luna. Kung mahal mo ako, gagawin mo ito, pakiusap ni Luna. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Para sa akin, para sa iyo, para sa lahat. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Kael ang mukha ni Luna. Tinatandaan ang bawat detalye sa kanyang kagandahan, ang bawat sandali ng kanyang pagmamahalan. Ang sakit ng kanyang puso ay halos hindi na matiis. Pagkatapos tumango siya, kinuha ni Kael ang kanyang itak. Ang talim nito ay kumikislap sa mahinang liwanag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit sa kanyang determinasyon ay matatag. Lumapit siya kay Luna. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha. Mahal ko, Luna, bulong niya sa huling pagkakataon. Pumikit si Luna. Isang pahiwatig ng kapayapaan ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa isang mabigat na puso, itinaas ni Kael ang kanyang itak. Ngunit bago pa man niya ito maibaba, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw sa kubo. Wag! Isang matandang lalaki na may mga mata na puno ng sinaunang karunungan ay isang mahabang anting-anting na gawa sa kahoy ng balete ang biglang pumasok sa kubo. May ibang paraan, sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng otoridad. Ang sumpa ay maaaring baliin, ngunit nangangailangan ito ng sakripisyo. Tumingin si Kael sa matanda. Isang bahagyang pag-asa
ang sumibol sa kanyang madilim na puso. Anong sakripisyo? Tumingin ang matanda kay Kael. Ang kanyang mga mata ay malalim at mapanuri. Ang sakripisyo ng pinakadakilang pag-ibig. Ang buhay kapalit ng buhay. Napatingin si Kael kay Luna. Ang kanyang puso ay muling bumigat. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Hindi ko hayaang mamatay ka, Kael. Bulong ni Luna. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Kung ito ang paraan para mabuhay ka, sabi ni Kael. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal at pamamaalam. Humarap si Kael sa matanda. Anong dapat kong gawin? Dapat mong ibigay ang iyong sarili. Sagot ng matanda, ang iyong purong puso at walang kondisyong pag-ibig ang tanging makapagpapalaya sa kanya mula sa sumpa. Walang pag-aalinlangan sa mga mata ni Kael. Ang kanyang pag-ibig para kay Luna ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay. Kung iyon ang paraan, sabi ni Kael, at tumango siya. Itinuro ng matanda ang isang maliit na botelya na puno ng isang maitim na likido. Inumin mo ito. Sa paglubog ng huling patak, ang sumpa ay mawawala, ngunit ang iyong buhay ay mapupunta sa kanya. Tumingin si Kael kay Luna sa huling pagkakataon. Isang mapagmahal na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Mahal kita, Luna, palagi. Ininom niya ang likido. Ang lasa nito ay mapait at malamig. Parang kamatayan mismo. Habang ang kanyang paningin ay lumalabo, nakita niya ang pulang mata ni Luna na unti-unting bumabalik sa kanyang dating kulay. Ang malalim at mapagmahal na mga mata ng kanyang iniibig. Bumagsak si Kael sa lupa. Ang kanyang huling hininga ay isang bulong ng pangalan ni Luna. Si Luna ay lumuhod sa tabi niya. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Ang sumpa ay nawala, ngunit ang lalaking nagmahal sa kanya nang higit sa kanyang sariling buhay ay wala na. Ang matanda ay tumayo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Ang pag-ibig ay ang pinakamakapangyarihang mahika sa lahat. Ito ay maaaring lumikha at sumira. At kung minsan, nangangailangan ito ng pinakadakilang sakripisyo. Mula noon, sinasabi ng mga tao sa paanan ng bundok Banahaw na sa gabi, kapag ang amoy ng rusal ay matindi sa hangin, maaari mong marinig ang mga mahinang hikbi na umaalingaw-ngaw sa mga dalisdis. Ito ang hikbi ni Luna, ang isang aswang na minahal ng higit pa sa kanyang sumpa, na nagdadalamhati sa sakripisyo ng lalaking nagbigay ng kanyang buhay sa kanyang kalayaan. Ang kanilang pag-ibig ay naging isang nakakatakot na kwento. Isang paalaala na ang pag-ibig sa pinakamadilim na kalagayan ay maaaring maging parehong sumpa at kaligtasan, at ang sakripisyo ang pinakadakilang pagpapakita nito. Taon ang lumipas mula nang nawala si Kael. Ang baryo sa paanan ng bundok Banahaw ay unti-unting bumalik sa katahimikan. Ngunit ang alaala ng trahedya ay nanatatiling buhay sa kwentong iniiwasan banggitin sa gabi. Si Luna, na ngayon malaya na sa sumpa, ay nagbalik sa kanyang dating anyo. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng isang walang katapusang lungkot. Araw-araw, dinadalaw niya ang puntod ni Kael sa gilid ng kagubatan kung saan siya nagtatanim ng mga rosal. Ang paboritong bulaklak niya noon, sila'y magkasama pa. Ang mga bulaklak ay laging namumukadkad ng masigla,
kahit na walang nag-aalaga sa mga ito. Parang may mahiwagang kamay na nagbibigay buhay sa mga ito. Isang gabi, habang nagdarasal si Luna sa puntod, may narinig siyang mahinang yabag sa likuran niya. Lumingon siya at doon, sa gitna ng mga anino ng mga puno, ay may nakita siyang isang pamilyar na figura. Kael, ang boses niya ay nanginginig sa pag-aalinlangan at pag-asa. Ngunit ang lalaking nakatingin sa kanya ay hindi si Kael. Ito ay isang binata na may matipunong pangangatawan at ang mga matang kulay ng halaman sa umaga. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakilala sa kanya. Ngunit wala siyang alaala kung paano. "Sinong Kael?" tanong ng binata. "Ako si Lakan. Naglalakad ako pauwi nang maramdaman kong may tumawag sa akin dito." Tiningnan ni Luna ang binata nang mas malapitan. May kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga galaw, ang tono ng kanyang boses, kahit ang paraan ng kanyang paghinga, parang isang bagong buhay na may bakas ng isang kaluluwang pamilyar. "Bakit ka nandito?" tanong ni Luna. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. "Hindi ko alam," sagot ni Lakan. "Parang may nag-uudyok sa akin na pumunta dito at ngayon nakita na kita. Parang kilala kita." Isang malamig na hangin ang biglang dumaan sa kanila. At ang sandaling iyon, nakita ni Luna ang isang pulang rosal na biglang namukadkad sa tabi ng puntod. Ang pulang rosal na siyang unang regalo ni Kael sa kanya noon. Tumulo ang luha ni Luna. Naniwala siya sa milagro. Ngunit hindi niya alam kung ito ay isang biyaya o isang bagong pagsubok. "Lakan," bulong niya, "may kwento akong dapat malaman." At sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang ang mga rosal ay patuloy na namumukadkad sa paligid nila, ibinalita ni Luna ang lahat. Ang kanilang pag-ibig, ang sumpa at ang sakripisyo. Ang mga mata ni Lakan ay unti-unting napupuno ng pag-unawa, ngunit wala pa rin siyang ganap na maalala. Ngunit bago pa naman sila magsalita uli, isang malakas na ungol ang narinig mula sa kailaliman ng bundok ng Banahaw. Ang lupa ay nanginginig at ang mga puno ay parang nagkikiskisan sa takot. Mula sa madilim na gubat, may umaalingaw-ngaw na tawanan. Isang tawanang puno ng kasamaan. "Hindi pa tapos," bulong ng hangin. Tiningnan ni Luna ang bundok. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding takot. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang sumpa ng Banahaw ay hindi pa tuluyang nawala. At ngayon, ito ay naghahanap ng bagong biktima. At sa mga mata ni Lakan, sa unang pagkakataon, may siklap ng isang pamilyar na tapang. "Kailangan nating harapin ito," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Isang determinasyong kahawig ng kay Kael. At sa gabi, nang muling pagsibol ng sumpa, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang kwento. Isang kabanata kung saan ang pag-ibig sa kabila ng kamatayan at pagkawala ay may kakayahang magbalik sa mga anyong hindi inaasahan. Ang digmaan laban sa dilim ay nagsisimula muli at sa pagkakataong ito, hindi niya muling pababayaan si Luna. Ang tawanan mula sa kailaliman ng bundok ay patuloy na umalingaw-ngaw, parang isang halimaw na gising mula sa mahabang pagkakatulog. Ang mga puno ay tila yumuyuko sa takot at ang dating payapang hangin ay naging malamig at mabigat. Si Lakan ay tila naipit
sa pagitan ng dalawang mundo. Ang kasalukuyan at ang isang nakaraan na hindi niya maalala, ngunit sa bawat pagtingin niya kay Luna, may kakaibang init na sumisikip sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na parang siya'y nagmamadaling maalala ang isang bagay na dapat niyang malaman. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Ang kanyang mga kamay ay kumakapit sa puno ng rosal na biglang naglalanta sa kanilang harapan. Ang mga tayuyot nito ay nagkulay itim at nahulog sa lupa na parang sinuklam ng lupa mismo. Bumabalik sila, sagot ni Luna. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na gubat. Ang mga aswang, hindi lang ako ang nilapitan ng sumpa noon. Marami sa amin. At ngayon, dahil nawala ang sumpa ko, naghahanap sila ng kapalit. Biglang may umugong na malakas na hangin at sa gitna ng mga puno, may mga aninong gumagalaw, masyadong mabilis para sa kanilang mga tao. Mga mata na lumilitaw sa dilim, mapupula at gutom. Luna, bulong ng isang boses na parang kumakaskas sa kahoy. Bumalik ka sa amin. Naramdaman ni Lakan ang kanyang balahibo ay tumatayo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang katawan ay kumilos ng kusa. Inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan ni Luna at ng mga anino. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom. Hindi ko hahayaan na saktan kanila, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang tapang na hindi niya alam na taglay niya. Ngunit bago pa naman sila makagalaw, isang matinis na tili ang narinig mula sa baryo. Tulong! Lumingon sila at nakita sa malayo. Ang mga bahay ay nagliliyab. Ang mga aswang ay hindi lamang sila ang pinupuntirya. Ang buong baryo ay nasa panganib. Kailangan nating tumulong, sabi ni Luna. Ngunit may pag-aatubili sa kaniyang tinig. Alam niya na kapag bumalik siya sa baryo, matatakot sa kanya ang mga tao kahit na wala na siyang sumpa. Ang alaala ng kanyang pagiging aswang ay nakatatak pa rin sa mga tao sa baryo. Ngunit si Lakan ay humakbang pasulong. Sama ako sa iyo. Sa mga sandaling iyon, tila kumislap sa alaala ni Lakan. Isang pagsabog ng mga larawan, isang babae na mahaba at maitim na buhok, isang magsasakang nagmamahal sa kanya nang walang kondisyon, isang sakripisyo. Kael! Napatigil siya. Ang pangalan ay parang kidlat sa kanyang isipan, ngunit walang oras para mag-isip. Tumakbo sila pabalik sa baryo, kung saan ang mga sigaw ay nagiging mas malakas. Ang ilang mga tao ay nagtatakbuhan habang ang iba ay nakakandang lumaban gamit ang mga itak at sulo. Ngunit ang mga aswang ay hindi karaniwang kaaway. Ang kanilang mga katawan ay umuyuko sa mga posibleng anggulo. At ang kanilang mga ngiti ay puno ng pangil. Isang batang babae ang napahiwalay sa kanyang mga magulang at napaligiran ng mga halimaw. Nang nakita ito ni Luna, walang pag-aatubili, sumugod siya sa gitna ng gulo. Luna, wag! Sigaw ni Lakan. Ngunit huli na. Isang aswang ang sumugod sa kanya. Ang mga pangil nito ay nakalabas. Ngunit bago pa man ito makagat, isang matinding liwanag ang sumabog mula sa dibdib ni Luna. Isang puting ningning na nagtulak sa mga halimaw pabalik. Nagulat kahit si Luna. Ano to? Tumingin siya sa kanyang mga kamay.
kung saan ang dating madilim na sumpa ay napalitan ng isang mahiwagang kapangyarihan. Ang pag-ibig ni Kael, ang kanyang sakripisyo, ay nag-iwan ng proteksyon sa kanya. Nakita ito ni Lakan at sa mga sandaling iyon, ang mga piraso ng kanyang nakaraan ay bumuo sa isipan niya. Siya si Kael. Hindi siya namatay ng tuluyan. Ang kanyang kaluluwa ay ibinabalik ng bundok Banahaw, hindi bilang isang multo, kundi bilang isang bagong anyo, isang pagkakataong tapusin ang nasimulan. Luna, sigaw niya, at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay tunay na pamilyar. Napalingon si Luna, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkamangha. Kael! Ngumiti si Lakan sa Kael at tumakbo palapit sa kanya. Oo, bumalik ako. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga aswang ay nagkakaisa at sa likod nila isang higanting anino ang bumangon mula sa bundok. Isang mas malaking nilalang ang pinuno ng mga sumpa. Kailangan nilang labanan ito. Ngunit ngayon, magkasama na sila. At sa huli, ang pag-ibig na nagbibigay sa kanila ng lakas noon ay muling magiging sandata nila. Ang higanting anino mula sa bundok Banahaw ay unti-unting nagkakaroon ng anyo. Isang nilalang nagawa sa mga naglilipasang anino at mga bungo ng mga dating biktima. Ang mga mata nito ay mga butas na walang laman, ngunit naramdaman nila Luna at Kael ang mabigat na tingin nito. Luna, bulong ng aswang ng Banahaw. Ang boses nito ay parang dagundong ng lindol. Bumalik ka sa amin. Ikaw ay atin. Ngunit hindi siya ang dating Luna. Ang puting liwanag mula sa kanyang dibdib ay lumakas. Nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Hindi na ako takot sa inyo, sagot ni Luna. Ang kanyang tinig ay matatag. Ang pag-ibig ni Kael ay nagligtas sa akin at ngayon magkakasama kaming lalaban. Sa tabi niya, si Kael, na ngayon ganap nang naalala ang kanyang nakaraan, ay humawak sa kanyang kamay. Ang pagpindot nila sa isa't isa ay parang nagbukas ng isang mahiwagang kapangyarihan. Ang lupa sa kanilang paanan ay nagsimulang luminaw at ang mga rosal na nalanta ay biglang nagbalik sa buhay. Ngunit sa halip na pula, ang mga ito ay kulay puti, parang may bituin sa lupa. Imposible ang ungol ng aswang sa Banahaw. Ang sumpa ko ay hindi mababalik. Ngunit alam ni na Luna at Kael ang katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay mas malakas kaysa anumang sumpa. Bigla, may mga anino ring lumitaw mula sa likod ni na Luna at Kael. Mga espiritu ng mga taong namatay dahil sa mga aswang. Mga mukha ng mga dating biktima ngayong handa ng lumaban para sa kanilang baryo. Hindi sila nag-iisa, bulong ng mga espiritu. At sa isang sigaw ay nagmula sa kaluluwa. Sumugod sina Luna at Kael patungo sa mga aswang ng Banahaw. Ang liwanag mula sa kanila ay parang isang espada pumuputol sa kadiliman. Ang labanan ay madugo at mapangis. Ang lupa ay umuuga. Ang mga puno ay napipilas. Ngunit sa huli, isang malakas na putok. Ang aswang ng Banahaw ay sumigaw sa sakit habang ang liwanag ay sumakop sa katawan nito. Ang mga anino ay naglaho at ang dating madilim na bundok ay tila humihinga muli. Namatay na ba ang halimaw?
o babalik pa ito balang araw. Hindi nila alam. Ngunit sa sandaling iyon, ang baryo ay ligtas. Sa bawat hampas ng alon sa pantalan, may multong nagmamasid sa karimlan. Ang puwerto'y laman ng sigaw at himutok, engkantong tahimik, ngunit nanunok